Opo na ho tayo. Welcome na ho sa Jesus Our Abundant Life Church. Ito po ang ating church kung saan ang ipinapangaral lamang po natin ay ang mabuting balita ni Kristo. Ito po yung mensahe ng tinapos niyang gawa doon sa krus at muling pagkabuhay. Wala ka nang tatapusin, wala ka nang ambag, wala ka nang iko-contribute. Tinapos ng lahat ni Jesus. Ang gagawin mo na lang, sasampalataya ka na lang. Now, so welcome po sa ating church. Para po sa mga makakapanood ng video message na ito, makikiusap po kami, paki-like po, paki-share para mas marami po ang mapagpala, mas marami po ang mabless, mas marami po higit sa lahat ang maligtas. Ituloy po natin mga kapatid ang ating expository series on the book of Romans sa pamagitan po ng isang mensaheng pinamagatan po nating The Wrath of God. Hindi po ito Tagalog na ang daga ng Diyos. Hindi po. The wrath of God, ang Tagalog po niyan is ang matinding puot ng Diyos. Ang matinding galit ng Diyos. Na huwag po kayong matatakot sa ating message today. Sabi nung, nakakatakot yan. The wrath of God. Huwag po kayong matakot. Lalo na po kapag kayo po ay ligtas na. Ligtas ka na ba kapatid? Amen. So kung ligtas na po tayo, wala po tayong dapat na ikatakot kung sumampalataya ka na kay Kristo. Masusi po nating pag-aaralan ngayon ang Romans chapter 1, 18 to 32. Hindi na ho natin babasahin ang 15 verses na yan. Masyado pong mahaba pag binasa po natin. Kung napansin po natin, ang unang bahagi po ng chapter 1 ay nagkaroon po ng pagpapaliwanag tungkol po sa credentials ni Paul. Paul's credentials. Nakita ho natin na ang credentials po ni Paul ay centered on Jesus. Pangalawa, nakita po natin doon sa chapter 1, review lamang po natin, diniscuss po ni Pablo ang kanyang Kristo. Paul's Christ. Tapos pangatlo, Paul's congregation. Yung pong congregation po niya sa aklat ng Roma, yung sinulatan po niya. Tapos pang-apat, Paul's confidence. May kumpiyansa po si Pablo, mga kapatid, na siya po ay tinawag ng Diyos para ibahagi po ang mabuting balita ni Kristo. Okay? So, makita po natin yan. Now, dito po sa second part ng chapter 1, Paul turns his attention sa mga wala pa sa Panginoon. Pag sinabi natin wala pa sa Panginoon, hindi pa po ito ligtas. So, matapos po nung apat na yan, mga kapatid, he turns around at pinagdiinan po niya, mga kapatid, kanya na pong kinausap naman, mga kapatid, yung pong mga unbelievers, yung mga wala pa po sa Panginoon, yung mga hindi pa sumasampalataya sa mabuting balita ni Kristo. Kung paano po, mga kapatid, na ninais po ni Pablo na maunawaan ng mga taga-Roma ang mabuting balita ni Kristo. Ginusto din po niyang malaman nila kung bakit kailangan ng sanlibutan ang mabuting balitang ito. And so, ang tatalakayin po nating 15 verses, mga kapatid na ito, ay ang masamang balita. Kaya nga, the wrath of God. Masamang balita po yan, mga kapatid. Pero, kailangan po natin talakayin yan para malaman po natin yung dahilan kung bakit kailangan ng tao ang mabuting balita. Kailangan malaman mo muna yung masamang balita para ma-appreciate mo ang masamang balita. Amen, mga kapatid? Kailangan paggising mo kaninang umaga, gusot-gusot ang buhok mo, masamang balita. Woke up like this, masamang balita. May muta ka, maaring may laway ka, masamang balita. Pero kailangan mong malaman yung masamang balita para maayos mo ang sarili mo. Amen, mga kapatid? Para ma-appreciate mo yung mabuting balita. May salamin pala. Aba, may suklay pala. Aba, mayroon palang tubig na pamumug o kaya toothpaste na pang toothbrush. Hindi gumagamit ng toothbrush, toothpaste lang talaga. So, para pag-usapan po natin yan ngayon, mga kapatid. 15 verses lang ho ito. Maiksi lang po. 11 pages lang. Sino po mag-i-stay dito hanggang 11 pages? Amen. Nag-i-stay nga kayo hanggang sa dulo ng SDE. Di ba, mga kapatid, pag umaten po tayo ng kasal, sabihin nung sino po ang nangangako na mag-i-stay po sila hanggang sa kaduluduluhan? Ayun, nakakapag-i-stay po tayo, mga kapatid. Sabi mo sa katabi mo, stay. Amen. Stay. We have 2 points lang po, mga kapatid, sa ating message today. Una, number 1, the reality of the wrath of God. Sa verse 18, totoo po, mga kapatid, na mayroon pong matinding puot ang Diyos. Sabi po ng ating talata, the wrath of God is being revealed from heaven against all the godlessness and wickedness of people who suppress the truth by their
wickedness. Nahahayag daw po, mga kapatid, mula po sa langit ang puot ng Diyos. Laban po sa lahat ng kalapastanganan, laban po sa lahat ng kasalanan ng mga taong dahil sa kanilang mismo kasamaan ay hinahadlangan po nila ang katotohanan. Dito po sa bagong tipan, mga kapatid ng biyaya, mayroon pong dalawang Greek words na ginamit po para sa English word na wrath. Okay? Ang una po, mga kapatid, ay yung Greek word na thumos. Sabihin nga natin na thumos. Ang ibig sabihin po ng thumos, diyan po natin kinuha yung English word natin na thermos. Sino po may thermos sa bahay? Yung iba wala na, no? Yung iba meron. Diyan po natin kinuha yung English word na thermonuclear. No? It refers to a sudden explosion of anger, no? Yung biglang galit, no? Yan po yung mga kapatid, yung thumos. At yan pong thumos, ginamit po yan sa Luke chapter 4 verse 28. Nang sa biglang pagpupuyos ng galit ng mga tao, nang i-rebuke po sila ni Jesus, si Jesus po, yung Panginoon, ay gusto po nilang saktan. Sapagkat nakaramdam po sila ng thumos, biglang galit. Now, dito po sa Romans chapter 1 verse 18, hindi po yan ang Greek word. Hindi po thumos ang ginamit, kundi po orgei. Okay? Ano po yung orgei? Ang ibig sabihin po niyan literally ay mamula ang mukha. Sino po rito nakaranas ng mga kapatid na ng unti-unting pagkagalit? Yung hindi bigla ang galit, kundi unti-unti kang nagagalit. At unti-unting namumula ang mukha mo. Yan po yung ibig sabihin ng orgei. Hindi po ito bigla ang galit, kundi naglalarawan ng isang nagpipigil ng galit niya. Habang naiipon ito ng matagal sa kalooban, bunga ng itinuturing niyang masamang ginagawa laban sa kanya. Ganito po ang pakiramdam ng Diyos laban sa kalapastanganan at kasamaan po, mga kapatid, ng tao. Para po yung dam, no? Alam po natin ang dam, pag nag-construct po tayo ng dam, ang layunin po ng dam ay ipunin po yung tubig. Para magamit po yung tubig sa pag-generate ng kuryente. Pero kapag naiipon na po yung tubig, mga kapatid, lumalakas po ang pressure doon sa dam. Kaya kapag malakas na po yung pressure sa dam at aapaw na po yung dam, ang ginagawa po, nagpapakawala po ng tubig ang dam para maibsan ang pressure. So yung tubig po ay unti-unting naipon pero dumalakas yung pressure. Pag pinakawalan po yun, lahat po ng rumaragasang tubig, pag may dinaanan yung rumaragasang tubig na yun, wasak. Po? So parang ganun po yung naramdaman ng Diyos. Naipakita na po ng Diyos ang ganitong uri ng galit, yung orgei, no? Doon po sa Genesis chapter 6 to Genesis chapter 8. Doon po sa baha kay Noe. Ipinakita po ito ni Lord sa Sodom at Gomorrah sa Genesis chapter 19. Ipinakita po ni Lord ang orgei nang lunurin po niya ang Egyptian army na humahabol kina Moses at sa mga Israelita sa Exodus chapter 14. Puot na puot po ang Diyos sa kasalanan. Ito lang po ang tangi niyang kinamumuhian. Now, hindi po galit si Lord sa makasalanan. Puot na puot siya sa kasalanan, pero hindi siya galit sa makasalanan. Sapagkat ang sabi ng John chapter 3 verse 16, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sino nasa sanlibutan? Yung makasalanan. Pero iniibig ng Diyos ang sanlibutan, kung saan naroon ang mga makasalanan. Pero sa sobrang pag-ibig niya, pinadala niya yung kanyang bugtong ng anak upang ang sinumang makasalanan na sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So linawin po natin, mga kapatid, galit ang Diyos sa kasalanan, kinamumuhian po niya, pero minamahal po niya yung makasalanan. Mahal ng Diyos ang sinungaling, pero kinamumuhian po niya ang kasalanan ng pagsisinungaling. Mahal ng Diyos ang magnanakaw, pero kinamumuhian po niya ang kasalanan ng pagnanakaw. Mahal po ng Diyos, mga kapatid, ang lasenggo at ang sugarol, pero kinamumuhian po niya, mga kapatid, yung kasalanan ng paglalasing at pagsusugal. Mahal ng Diyos ang tsismosa. Sabi ng mga lalaki, lusot kami. At ang tsismoso. Pero,
kinamumuhian ng Diyos ang kasalanan ng pag-chichismis. Malinaw ho mga kapatid? No? Kaya nga, binabanggit po doon sa ating talata na ang puot po ng Diyos is against all godlessness and wickedness of people. Ang galit po ng Diyos ay against all godlessness, yung kasalanan, against all wickedness of the people. Hindi niya lang kasi pwedeng kindatan ang kasalanan. Hindi niya po ito pwedeng palampasin. Kaya hindi niya ito pwedeng hindi parusahan. Ang Diyos po mga kapatid ay nagre-react in wrath against the sins of humanity, at ang mga hindi magsisisi at sasampalataya kay Kristo, mararanasan po nila ang matinding galit sa impyerno. No? So, ang impyerno po, linawin ho natin mga kapatid, ay hindi po nilalang ni God para sa iyo. Hindi po nilalang ng Diyos ang impyerno para sa tao. Nilalang po ng Diyos ang impyerno para sa dyablo. Pero since ang tao po ay pinanganak na makasalanan, nagpapasako po siya sa dyablo, madadamay siya ngayon. Kung hindi siya ngayon sasampalataya kay Kristo. At kung hindi mawawala yung kanyang pagiging makasalanan. The good news is, mga kapatid, para po sa atin na kay Kristo, taas nga po kamay na kay Kristo. Praise God, mahalaga po ito. Is that when Jesus was hanging on the cross, idinirekta po ng Diyos ang kanyang puot at ang kanyang galit na parang laser beam, idinirekta po niya sa duguang katawan ni Jesus. At sinalong lahat ni Jesus Christ ang kasalanan ng sanlibutan. Ang lahat ng kasalanan, past sins, present sins, and future sins, sinalong lahat ni Kristo ang matinding puot ng Diyos. Kaya naman, tayong mga sumampalataya sa Kanya ay hindi naaani ng galit o ng puot ng Diyos kung sumampalataya ka na. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hindi ka naaani, ito po yung talata natin, Romans chapter 5 verse 9. Yamang sa pamamagitan ng Kanyang dugo, tayo ngayon, sino yung tayo? Tayong mga sumampalataya. Tayong mga anak ng Diyos. Tayong mga Kristiyano. Ay ano? Napawalang sala. Tanong, ipapawalang sala pa lang? Ipinapawalang sala sa kasalukuyan o napawalang sala na? Tapos na ba mga kapatid? Tapos na. May ipapawalang sala pa ba o talagang natapos na lahat? Napawalang sala na eh. Sabi mo sa katabi mo, tapos na. Pinatawad ka na. Amen mga kapatid? Sabi doon, tayo daw, dahil sa dugo ni Kristo, tayo nga na napawalang sala, lalong tiyak. Sarap nun. Lalo namang tiyak na ano? Maliligtas tayo. Saan? Sa puot ng Diyos. So, unang ginawa ng Panginoong Jesucristo, napako siya dun sa krus ng Kalbaryo, tinubos niya tayo sa lahat nating mga kasalanan, kinansila ang lahat ng penalty ng ating mga kasalanan. Pagkatapos tayo po mga kapatid ay diniklara niyang matuwid, tayo po ay napawalang sala. At dahil napawalang sala ka na, hindi mo na aanihin ang puot ng Diyos. Amen mga kapatid. If God is worthy to be clapped ng clap offering, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Nakita po natin, number 1, the reality of the wrath of God. Huwag po nating isang tabi ito. Totoo po ito na may puot ang Diyos. Kung may puot ang Diyos, di pag-usapan natin yung pangalawa. The reasons for the wrath of God. Ano ang mga dahilan? Kung may puot pala talaga ang Diyos, di tingnan natin ano yung mga dahilan para makaiwas po ang tao. What are the reasons for the wrath of God? Makikita po natin ito sa verses 18 to 32. Malinaw po sa ating text so that there are 4 reasons kung bakit mayroon pong wrath ang Diyos. Kung bakit mayroon pong matinding puot ang Diyos. First reason, letter A, man's rebellion toward God. Yan po ay makikita natin sa verses 18, 24 to 32. Ang tao po kasi mga kapatid ay natural na rebelde sa Diyos. Dahil ipinanganak po tayo mga makasalanan, Psalm 51 verse 5, sa sinapupunan pa lamang ng ating mga nanay, makasalanan na raw po tayo. So meron po tayong malalim na pagnanasang magsolo. At nakaugat po ito mga kapatid sa pride at pati na sa self-centeredness.
We prioritize our own will at ayaw na ayaw po natin mga kapatid na nasasakal po tayo ng moral authority ng Diyos. Ayaw na ayaw po nating inaawat tayo sa gusto nating gawin. No? Kaya kapag meron tayong gustong gawin, ano pong isasagot? Deserve. Huwag mo na akong pigilin sa gusto kong gawin. Deserve ko yan. No, bakit? Kasi ayaw na ayaw mo na ikaw ay nasasabihan. Bakit? Kasi nga ikaw ay natural. Ang tao ay natural na ano? Rebelde sa Diyos. Kaya sinusunod po natin ang ating mga sarili. Now, tingnan po natin mga kapatid ang description kung gaano tayo karebelde sa Diyos. First of all, let us look at number one, the sinful nature of man. The sinful nature of man. Inihahayag po ng tao ang kanyang sinful nature sa dalawang paraan. Ang tao po may kalikasang makasalanan. Kitang-kita mo ito, mga kapatid. Letter A, in his sinful choices. I-examine mo kung ano yung paraan ng kanyang pagpili. No, lagi siyang pumipili ng tungkol sa kanyang kasalanan. Sa verse 24, sabi po doon, therefore, God gave them over in the sinful desires of their hearts to sexual impurity for the degrading of their bodies with one another. Dahil natural nga pong makasalanan ng tao, kitang-kita po sa kanyang asal, kilos, gawi, at ugali na mas pinipili po niya ang kasalanan kaysa sa Diyos. Na mas pinipili po niya ang kasalanan kaysa sa kalooban ng Diyos. Na mas pinipili po niya mga kapatid ang kasalanan kaysa sa salita ng Diyos. Na mas pinipili po niya ang kasalanan mga kapatid kaysa po sa mga layunin ng Diyos. Kaya naman mga kapatid, ayon sa ating talata, hinayaan na po sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa. Hanggang sa hindi na po nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. At ang tanging makakaremedyo lamang po nito ay ang tumigis na dugo ni Kristo doon sa krus. Kailangan po ng tao ngayon na magpalit ng kanyang choices. Kasi yun yung kanyang Hinayaan na po sila mga kapatid ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa. Hinayaan po sila hanggang sa hindi na po nila mapigil yung paggawa ng kahalayan sa isa't isa. At tanging makakaremedyo lamang po nito mga kapatid ay yung tumigis na dugo ni Jesus. Kung hindi sa dugo ni Jesus mga kapatid, magpapatuloy po tayo sa ating sinful nature. Kailangan po magpalit ng choice ang tao mula po sa sin tungo sa Savior. Kailangan po magpalit siya, kailangan niya mag-repent, mag-change ng mind mula po sa unbelief kay Jesus tungo po sa believing Jesus. Yun po yung ginawa natin dati. Dati we do not believe in Jesus. At kung kani-kanino po tayo sumasampalataya, pero nung ginawa natin, nagpalit po tayo ng isip. Now we believe in Jesus. No? So inihayag po ng tao ang kanyang sinful nature. Letter A, nakita ko natin, in his sinful choices. Pangalawa, in his sinful changes. Ang sabi po sa verse 25, mga kapatid, they exchange. Sabi nga natin, they exchange. O, yun na po yung sinful changes. May binago siya, may pinalitan siya. Na the truth about God for a lie. And worshipped and served created things rather than the Creator who is forever praised. Amen. Dahil ayaw po mamuhay ng tao ayon sa mga kaparaanan ng Diyos, nag-iimbento po tuloy siya ng mga sarili niyang kaparaanan. The result is that man also invents his own gods. At ang pangunahin po nito mga kapatid na dinudiyos po niya ay ang kanyang sarili. Tinarikulan po ng tao ang katotohanan tungkol sa buhay na Diyos at pinalitan po niya ng kasinungalingan. Anong kasinungalingan? Edi sinasamba po niya at pinaglilingkuran ang nilikha sa halip na ang lumikha. Alam po ba natin mga kapatid na mayroong mga tao sumasamba sa araw, sa buwan, sumasamba po sa bundok. Mayroon po mga bansa, may sinasamba po silang hayop. Nung nagpunta po kami dati sa Nepal, nag-mission po kami doon. Yung baka po, yung Jollibee na naglalakad. Hindi po siya naglalakad po siya sa gilid sa gitna ng kalsada, hindi po siya sinasagasaan. Bakit? Because they worship the cow. Doon lang po sa area na yon. Pero meron po mga areas na ang sinasamba naman po nila ay unggoy. Ang sinasamba naman po nila mga kapatid ay palaka.
No? Meron mga tao, sinasamba po nila hindi created being, kundi trabaho. Sinasamba po nila pera. No, hindi naman nila sinasabing, hindi ko naman sinasabing sinasamba ko ang pera. Pero makikita mo na ang nagpapatakbo ng buhay niya, yung pera niya. Na kapag wala siyang pera, malungkot siya. Pero kapag may pera naman siya, siya ay sayang-saya. No? So kitang-kita po natin mga kapatid. Minsan, dinodiyos po nila yung kanilang mga asawa. Yung kanilang mga anak. Ano po? Alam na nga po natin mga kapatid na mahirap po kumain ng processed food. Pero sabihin po natin, anak, anong gusto mong pagkain natin? Mami, gusto ko po ng hotdog. Yan, okay, i-announce po sa buong pamilya. Ang ulam po natin ngayon, dahil sabi ni baby, gusto niya ng hotdog po tayong lahat. So, nasusunod ngayon mga kapatid, doon sa pamilya, ay yung anak, o yung baby, o yung bata. Ano ho? Ito pa matindi. Meron po mga tao, sumasamba po sa bato, sumasamba po sa ribulto, sumasamba po sila sa Diyos-Diyosan. At ito pa pinakamatindi, may mga tao sumasamba po sila kay Satanas. Kaya meron po tinatawag na satanista. In fact, meron nga po sumasamba kay Rizal. Kaya ang tawag po sa kanila ay Rizalista. So why does man do this? Bakit ginagawa ito ng tao? Because he still possesses in himself an overwhelming desire to worship. Sa kaibuturan ng kanyang puso ay meron siyang desire na sumamba. Nakakalungkot nga lang po mga kapatid na hindi kilala ng iba ang tunay na Diyos. Kaya kung sino-sino ngayon ang kanilang sinasamba. Kaya kailangan po niya ng isang Diyos-Diyosan na papayag sa kanyang kasalanan. Naikwento ko na po sa inyo mga kapatid, nung ako po ay elementary pa lang, ito naman po ay open na sa lahat. No? Nung elementary pa lamang po ako, kumukupit po ako ng barya sa wallet ni mama. Umaakit po ako doon sa aming room. No? Kasi dadaan na po yung fishbowl eh. Masarap yung fishbowl. 5-1 lang nun eh. Nung panahon po namin na Sister Lorna. No? Ay masarap po yung sauce ni Manong. No? Kaya nanakaw po ako, kukupit po ako ng piso. No? Pero pagkakupit ko ng pisong ganun, mapapatingin po ako doon sa marami naming manika. Malalaki. Ano ho? Kaya lang, may mata sila, hindi naman sila makakita. Meron silang taingan, hindi naman nila ako marinig. May paa sila, hindi naman sila makalakad. May kamay sila, hindi naman nila ako makalabit. Kaya sa isip ko mga kapatid, hindi ako nakikita nito mga to. Kaya okay lang. Kaya gustong-gusto ko sila. Bakit? Kasi payag sila sa kasalanan ko. Hindi gaya ng tunay nating Diyos na muhing-muhi sa kasalanan. At alam natin na alam niya kung ano yung ating mga nagagawa. Kaya naaawat po tayo. Pero kapag ang ating Diyos sa mga kapatid, may mata hindi makakita, may tenga hindi makarinig, may paa hindi makalakad, may bibig hindi makapagsalita, ano ang kaya niyang gawin? Anong kapangyarihan mayroon siya sa kasalanan mo? Sagot po mga kapatid, di wala. No po? Kaya po ang tao, gusto niyang sumamba, ayaw niya sa tunay na Diyos, nag-iimbento po tuloy siya. Ganun po ka-sinful ang nature ng man. Now, nakita ko natin, number 1, the sinful nature of man. Tingnan po natin yung pangalawa, kung gaano nagre-rebelde ang tao sa Diyos. The suppressing nature of man. Ang tao po mga kapatid ay hindi lang may sinful nature, meron po siyang suppressing nature. Ano po ibig sabihin ng suppressing nature? No? Inaawat. Kaya kapag may sipon ka, di ba meron po tayong suppressant. Nilalagay tayo sa ilong, okay, may iniinom tayo para isuppress yung ating sipon. Ang tao, meron po siyang suppressing nature. Another sign of man's rebellion is the fact na bagamat alam po niya ang katotohanan tungkol sa Diyos, ito ay pinipigil niya. Sinasawata niya po ito at sinusugpo. Kaya kapag pinagpalit po ng tao ang katotohanan ng Diyos para sa kasinungalingan, pati po ang kanyang sexuality ay huhubugin ng kanyang relasyon. Sa halip na ito po mga kapatid ay nakapasakop sa maayos na disenyo ng Diyos. Now, gaano po natin titingnan ito mga kapatid? Pansinin po natin ang nakakasukang kagustuhan ng tao. Letter A, his attractions are sickening. Yung mga gusto niya, it is so sickening. Ang Tagalog po ng sickening, nakakarimarim, nakakahalay. Ang sabi po rito sa verse natin, because of this, God gave them over to shameful lusts.
Even the women exchange natural sexual relations for unnatural ones. In the same way, the men also abandoned natural relations with women and were inflamed with lust for one another. So sa mga talatang ito, inilalarawan po ni Pablo ang kasalanan ng homosexuality. Ipinapakita po niya ang lalim ng kasalanang ito ng tao. Bakit po homosexuality, mga kapatid? Ayon kasi sa ating talata, bunga ito ng nakakasukang mahahalay na pagnanasa. Kaya nga ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki. Sabi ng verse, ayon sa likas na kaparaanan. At sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Ayaw ring makipagtalik ng mga lalaki sa mga babae. Ayon sa likas na kaparaanan. At sa kanilang kapwa lalaki po sila nahuhumaling. Ang sabi po ng verse 27a, ginagawa po nila ang kasuklam-suklam na bagay. Now, hindi po ako nagsasabi nito. Yun po ang sabi ng ating verse. Ito po yung sinasabi namin mga pastor, na kay sarap mag-aral mga kapatid ng expository teaching. Bakit? Sapagkat dadaanan mo ang lahat. Amen mga kapatid? And so, dahil pinag-aaralan po natin to, hindi po natin to pwedeng lampasan. Bagamat ito po ay malalim na usapin sa ating lipunan. Tama po ba mga kapatid? Pero, nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. At ba tayo nag-aaral ng salita ng Diyos? Mahal po kasi tayo ni Lord. At gaano niya tayo kamahal? Sobrang pagmamahal sa atin ni Lord na hindi niya po tayo iwan sa kalagayan na meron tayo ngayon. Nais niya tayong dalhin sa pagpapala. Nais niya po tayong dalhin sa pagbabago ng buhay. Amen mga kapatid? Sabi mo sa katabi mo, kung papayag ka. Kung papayag ka. Ano ho? So, pansinin po natin mga kapatid. Mahal ng Diyos, ulitin ko mahal ng Diyos ang makasalanan. Pero kinamumuhian po niya ang kasalanan. Saan tayo natapos kanina? Sa chismoso. Mahal po ng Diyos ang chismoso, pero kinamumuhian ng Diyos ang kasalanan ng pag-chichismis. Dugtong natin ito. Mahal ng Diyos ang mga nahuhumaling sa kapwa nila babae. Amen? Pero kinamumuhian ng Diyos ang kasalanang ito. Mahal ng Diyos ang mga nahuhumaling sa kanilang kapwa lalaki. Kung nagkakakrush ka sa isang lalaki, pero lalaki ka, mahal ka ni Lord. Iniibig ka ni God. In fact, namatay na si Jesus para sa iyo. Amen mga kapatid? Pero kinamumuhian ng Diyos ang kasalanang ito. Ang masaklap po mga kapatid, kapag sa lipunan ay ipinipilit po ang uri ng pamumuhay na ito. Ang masaklap po kapag napanood mo sa TV, napakinggan mo, nakita mo sa lipunan na para bagang, okay lang to. Okay lang to. Gawin natin ito. Now, ang paniwalaan mong babae ka, samantalang lalaki ka, o ang paniwalaan mo namang kapatid na lalaki ka, pero babae ka, sa'yo na yon. Takuhan niyo po na mga kapatid, nakuha po natin. Kasi meron po mga tao ngayon naniniwala leopard sila eh. May mga tao naniniwala cougar sila. Leon sila. So naniniwala sila, kaya dahil doon, yung mga ngipin po nila, nagpunta sila ngayon sa dentista, yung po mga ngipin po nila na okay naman, pinatabas po nila ngayon puro pangil na. Tapos nagpatato na po sila mga kapatid ng mga spots para sabihin na sila po kasi ay leopard. Anong pakialam ko ngayon dun? May magagawa po ba ako? Wala. May magagawa ka? Wala. Yun nga mga mahal mo sa buhay eh. Sabi mo, yun ang gusto eh. No? So wala tayong magagawa. Kapag dinesisyonan mo kapatid, na ikaw ay lalaki, gaya po ni Ellen Page, naging si Elliot Page, ikaw ay lalaki, samantalang babae ka, o kaya ikaw naman ay babae, samantalang lalaki ka, decision mo na yon. Amen? Sabihin nga ho natin sa katabi natin, decision mo na yon. Pero, sabihin nga natin, pero,
Kapag ipinilit mo naman sa amin na lalaki ka samantalang babae ka, o babae ka samantalang lalaki ka, desisyon naman namin yon kung papayag kami. Tama po ba mga kapatid? Fair lang po ba? Is it fair mga kapatid? Yes. Bakit? Huwag mo ipilit sa amin yung gusto mo. Kasi nga, meron din po kaming pinangahawakan. In fact, may pinangahawakan tayo lalong salita ng Diyos. So kung gusto mong magpatuloy dyan, gusto mong gawin yan, kung gusto mong yan ang desisyon mo, hindi naman ikaw mananagot sa amin. Mananagot ka kay God. Dahil siya ang lumalang sa atin. So notice mga kapatid, because of the suppressing nature of man, letter A, his attractions are sickening. But there is letter B, his addiction is settled. Ibig sabihin, kung adik na adik ka talaga dyan sa uri ng pamumuhay na yan, settled na. Meron ka ng kalalagyan. Anong sabi ng verse po natin mga kapatid? Men committed shameful acts with other men and received in themselves. Ano po tinanggap nila mga kapatid? The due penalty for their error. Mga kapatid, yung due date ba dumadating talaga yan? Maiiwasan mo ba yung due date? Hindi mo maiiwasan si Sister Judith. Nandiyan si Sister Judith. Ang due date, hindi mo yan maiiwasan. Darating yan. Kinakabahan ka nung malapit na dadating. Dadating yan mga kapatid. Ganon din po rito. Kapag mayroon pong due penalty for your error, at ikaw ay hindi sumasampalataya kay Kristo at nagpapatuloy ka sa iyong uri ng pamumuhay, it is already settled. You have received in yourself the due penalty of your error. Kapag pinagpatuluyan po ng tao ang kanyang addiction sa ganitong uri ng maling pamumuhay, ang sabi po ng ating talata ay tatanggapin po nila yung karapat-dapat na kaparusahan. May pagbabayaran po sila. Sa totoo lang po mga kapatid, ay hindi lang spiritual na kaparusahan ang tatanggapin nila. Ang tatanggapin po nila mga kapatid ay physical din. Bakit ko po sinabing physical? Alam po ba natin mga kapatid, nakakalungkot na sa Pilipinas ay mayroon pong recorded 4,633 new HIV cases. Mula po January hanggang March 2026. 4,633. Hanggang March lang yun. Eh ano na po tayo ngayon? July. Mag-o-August na po tayo. Nadagdagan kaya? Sana wag naman, pero baka nadagdagan. Ano po? Alam po ba natin na may one time nag-church dito na may HIV? At nagsisisi po siya. Dahil yung kanya pong lifestyle ay hindi po akma sa nais dinisenyo ng Diyos para sa kanya. Umiiyak po siya. And we prayed for that person. Nagkaloob po tayo for that person. Dumaan lang po siya rito. He just saw the cross. At nung makita niya yung cross, uy, may church. Wala na siyang mapuntahan. Ayaw na ng kanyang pamilya sa kanya sa Mindoro. Pinalayas na siya sa kanyang trabaho. Naglalakad po siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Nakita niya yung cross. Pumasok po siya. At siya po ay nakinig ng salita ng Diyos. And I pray na siya po ay sumampalataya sa Panginoon. At tinulungan po natin siya, nagkaloob po tayo sa kanya. We know na hindi po akma o hindi po talaga tamang-tama sa kanyang maging kagastusan yun mga kapatid. And yet, we just gave. And we prayed. Huwag po sanang umabot sa ganun mga kapatid. Kasi nga, sabi nga rito, 4,633 new HIV cases. Mula po January hanggang March. Averaging 51 new infections daily. Araw-araw, meron pong nagkakaroon ng HIV. 51 cases. At alam po ba natin mga kapatid, na sa new infections na ito, out of this, 95 were male. Kung 100 po ang na-infect ng HIV, 95 po dun mga kapatid, lalaki. And 46% were young adults aged 25 to 34.
Ano po yung age na 25 to 34? Yan po yung kapusukan eh. Yan po yung madaling makuryente yung likod. Yung hinawakan mo lang ng konting gano'n, may gumagapang na kuryente, tapos tumatayo yung mga balahibo. Tapos kahit na nagkita lang naman sila mga kapatid doon sa nightclub o ano, hi, what's your name? Tapos pagkatapos ng mga kapatid, hindi mo na alam saan sila pupunta. Eh, ang dami-dami na po mga motel. So, may one night stand na. Pagkatapos po ng one night stand, doon sa one night stand na yun, di pa gumamit ng condom. Eh, may sakit. So, naisalin. 46% sa 100 mga kapatid na meron pong HIV infection, 46 po doon young adults age 25 to 34. And ayon po sa pag-aaral, sexual contact remains the primary driver of transmission, accounting for over 91% of cases. So ibig sabihin sa 100 cases ng HIV, 91 po doon dahil nakipag-sex. 91 po doon mga kapatid ay dahil may sexual contact. Of course, pastor, may 9%. Yung 9% po mga kapatid, transmitted through blood. Na-disgrasya, nagpakuha ka ng dugo. Yung nagamit na ringgilya sa'yo, etc., ay nagamit sa iba, pakuha ka ng dugo. Hindi ka naman nakipag-sex pero nadali ka. Nakukuha rin po pala ito sa breast milk. And shared injection equipment. Today, mga kapatid, there is an estimated 288,000 Filipinos living with HIV. Ngayon, 288,000. Now, ipanalangin po natin sila. Mahal po ba sila ni Lord? Yes. Mahal na mahal po sila ng Diyos. Iniibig po ba ng Diyos ang mga taong ito? Inialay po ba ni Kristo, mga kapatid, ang kanyang buhay para sa kanila? Yes. Therefore, kapag mayroon tayong ipapanalangin, may ipapanalangin tayo may sakit, may ipapanalangin po tayo, alalahanin po natin ang mga kababayan po nating ito. Maaaring kung kumpara sa population natin, konti lang naman yan, 288,000. Ilan ba tayo mga Pilipino? Tayo ba marami? 80 million na yan. O 110 million Filipinos na tayo. Konti lang yan. Pero mga kapatid, they are suffering. So ipanalangin po natin yung kanilang kaligtasan. Na makakilala sila kay Kristo na kanilang Panginoon at tagapagligtas. Tapos ipanalangin po natin na humaba pa yung buhay nila kasi may mga humahaba naman ang buhay eh. Habang sila po ay ginagamot. Ang disenyo po kasi ng Diyos, mga kapatid, for human sexuality is that men and women are made to belong to each other in marriage. Sabihin nga natin, in marriage. Kaya nga po nagkakasal tayo dito ng babae at lalaki. Amen? Hindi lang po ako may lisensya, mga kapatid. Si Pastor James po may lisensya. Baka gusto niyo magpakasal naman kay Pastor James. Si Pastora Jane, may lisensya po siya, mga kapatid. So, nagkakasal po tayo. Bakit? Kasi nirirespeto po natin yung disenyo ng Diyos. Nang pagkalalang ni God is Adam and Eve, hindi Adam and Steve. And because of that, mga kapatid, we support it. At kaya nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos para mapatuloy po tayong mabago. Amen, mga kapatid? Now, ginagawa po natin ito, mga kapatid, hindi dahil killjoy ang Diyos. Hindi killjoy si God. Kundi dahil ang disenyo niya kasi, mga kapatid, ay saktong-sakto sa kung paano niya po tayo ginawa. Nandun po ang blessing kapag umakma ka doon sa disenyo ni God. Kaya lang naman, mga kapatid, nagkakaroon ng disgrasya kapag lumabas po tayo doon sa disenyo ng Diyos. Amen, mga kapatid? Wala po yung iniwan sa isang magulang. Na kapag sinabihan niya yung kanyang anak, alas sa isa, alam mo, grabe na ngayon. No? Sapagkat nagkakabaril maging sa mga eskwelahan, etc., etc. Kaya hindi ingatan natin ating mga anak. Kaya pag nagpasakop ka doon sa sinasabi ng iyong mga magulang, no? Nababawasan yung risk. Bakit? Because they know better. Kung katabi mo magulang mo kayo, sabihin mo, salamat po daddy, salamat po papa. Salamat po mami. Pinangaralan niyo po kami. Hanggang ngayong buhay kami.
Alam po ba natin mga kapatid, sabi sa Ephesians chapter 6 verse 1, no, yung pagsunod sa magulang, honor your father and your mother is the first commandment with the promise. Ano yung promise? So that you may live a long life here on earth. Pag inonor mo, pagka iyong sinunod, pagka nirespeto mo ang iyong mga magulang, mas bawas, kapatid, yung risk na madisgrasya ka. Mas bawas yung risk na umuwi kang buntis pag sumunod ka sa magulang mo. Amen mga kapatid? Mas bawas yung risk na makabuntis ka kapag sumunod ka sa magulang mo. Palakpakan nga po natin ang Lord sa buhay ng ating mga magulang. Thank you po. Mga magulang, sa pag-aalaga po natin sa ating mga anak, kung namumuhay po tayo mga kapatid sa isang paraan na hindi kasukat o akma ng disenyo ng Diyos, the good news is this, hindi ka nire-reject ni Jesus. Ulitin ko po yan, uulit-ulitin ko. Hindi ka nire-reject ni Jesus. In fact, namatay na nga si Jesus para sa'yo. Namatay siya para bayaran ang lahat ng kasalanan mo bago mo pa man desisyonan yung ganyang uri ng lifestyle. Bago mo pa man gawin yung ganyang uri ng kasalanan. No? Kung tunay kang sumampalataya sa Kanya, maliligtas ka. At siya lang ang tanging may kakayanang baguhin ka mula sa loob. Hindi kita kayang baguhin. No amount of counseling may help, pero no amount will really change you. It is really Jesus in you. Kapag pinanahanan ka na ni Lord. Na pagdating sa rebellion ng tao sa Diyos, mga kapatid, notice number 1, the sinful nature of man. Notice number 2, the suppressing nature of man. Pangatlo, the stubborn nature of man. So ang tao hindi lang po makasalanan, ang tao hindi lang niya pinipigil yung mabuti, ang tao po mga kapatid, sadyang matigas ang ulo. At saan po natin makikita yung katigasan ng ulo niya? Letter A, sin in his decision. Makikita mo sa kanya mga desisyon. Sabi po doon sa verse 28, furthermore, just as they did not think it worthwhile to retain the knowledge of God, sinasabi po mga kapatid ng verse na ito na dinesisyonan na po ng tao na huwag kilalanin ang Diyos. Sabi niyo, they did not think it worthwhile. Wala, anong mahihita ko dyan kapag kinilala ko pa ang Diyos? As they give themselves more fully mga kapatid sa kanilang mga kasalanan, todo na to dahil ayaw nila kay God eh. At dahil ayaw nila kay God, di todo na. Kung ano po yung mga kanilang ginagawa, the less room they have now in their minds for God. Now, pansinin po natin mga kapatid, not only it is sin in his decision, it is also sin in his depravity. Sa verse 28 to 31 sabi doon, so God gave them over to a depraved mind. Paano natin nalaman mga kapatid na ito pong taong ito, ang mga tao ay stubborn, matigas ang ulo, kasi nga, they do what ought not to be done. Verse 29, they have become filled with every kind of wickedness, evil, greed, and depravity. They are full of envy, murder, strife, deceit, and malice. Nakakaawa po yung dalawang bata, no? Nagplano po sila na mamaril. Few weeks ago, po, ba't po sila nagplanong mamaril? Wala silang Kristo eh. Wala silang Panginoon. So nagplano na po sila ng murder. Ang sabi po doon mga kapatid, no? Na meron po silang murder, strife, deceit, and malice. They are gossips. Kaya pala may nagchichismis. They are slanderers, God-haters, insolent, arrogant, and boastful. They invent ways of doing evil. Alam nyo, nakaka-interest po ito. They invent ways of doing evil. Sino po naniniwala mga kapatid na yung may mga kasalanan ngayon na dati hindi naman nangyayari? Na-invento na lang lately. Amen? Bakit? Kasi nga, noon wala namang computer, wala namang cellphone noon. Kaya may mga kasalanan nagbunga ng ating gadgets ngayon na hindi po mga kapatid nangyayari noon dahil wala pa naman yung mga gadgets. Pero dahil modern age na tayo mga kapatid, namimigay na po ng iPhone 17 para magsugal ka lang. Hindi po totoo na namimigay ng iPhone, ng 100 iPhone 17 ng isang artistang influencer. Biruin mo, kakasaka doon mga kapatid, tapos mapapasugal ka.
another way of a lifestyle, mga kapatid, na ayaw ni Lord. Bakit? Aba, yung kita mo, bigyan mo sa pamilya mo, yung kita mo, pakinabangan mo para sa kalusugan mo, para sa ikabubuti mo. Pero kung waldasin mo ito, mga kapatid, gusto ba ni Lord yan? Hindi. Binibless tayo ni Lord eh. Maging good steward po tayo. And so, mga kapatid, they have no understanding, no fidelity, no love, no mercy. Yung sabi po doon, they disobey their parents. So kung matigas po ang ulo natin, mga kapatid, kasama ka sa listahan? Kasama. Dahil ayaw po nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan na po sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Posible na para sa kanila na gawin ng kahit na anong kasalanan, kahit na po anong kabuktutan, mga kapatid, maruming pag-iisip, tinatagalog ko lang. Pagkainggit, pagpaslang, pagtatalo, pandaraya, masasamang hangarin, sila'y mahilig sa chismis, mapanirang puri, nasusuklam sa Diyos, wala pong pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan, mapag-imbento ng mali, suwail sa magulang, sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso, di marunong lumingap sa kapwa. Now, tanong ulit mga kapatid, yung po mga taong nakakagawa nito, mahal ng Diyos. Yes. Yung po bang mga taong ito, mga kapatid, namatay si Kristo para sa kanila? Yes. In fact, mga kapatid, nakita mo ba sarili mo sa listahang yan? Ilan? 3, 4. Ako parang marami-rami. Pero sabi natin, salamat, Jesus! Napagamat nandyan ako sa listahang yan dati, Panginoon, niligtas mo po ako ng sumampalataya ako sa iyo. Bakit tayo niligtas ni Lord? Mahal niya kasi tayo. Ang ayaw niya po yung gawaing yan. Kaya nga patuloy na nagliligtas ang Diyos. Ganito po katigas ang ulo o ka-stubborn ang ulo ng makasalanang tao. It is seen in his decision. It is seen in his depravity, kung gaano siya kasama. Letter C, it is seen in his destiny. Ano ang katatapusan niya? Sabi dito sa verse 32, although they know God's righteous decree, that those who do such things deserve death, they not only continue to do these very things, but also approve of those who practice them. So sa kaibuturan po, mga kapatid, ng kanyang puso, alam po ng tao, nakahantong po siya, kung saan hahantong yung kanyang kasalanan. Kaya lang, dahil matigas nga yung kanyang ulo, nilalabanan po niya yung konsyensya niya. Nagpapatuloy po siya, mga kapatid, doon sa gawain niyang pagiging makasalanan. And to make matters worse, ipinapasa po niya at itinuturo ang sinful behavior niya, mga kapatid, sa mas mga bata. No? Kaya makakita po tayo ngayon, mga kapatid, mga bata na medyo lalamya lang naman ng kaunti. No? Sasabihin na kagad doon, may chance. Teka, ilan po sa ating mga lalaki, mga kapatid, na maliit ka, lalamya ka rin? Tama, kapatid? Ilan po sa ating mga lalaki ang naglaluri ng manika? Amen, mga kapatid? Yes! Buti na lang noon, yung mga magulang natin hindi sinasabing, may chance. Bakit? Sapagkat stage lang yun, mga kapatid. Pinagdadaan, stage, nalilito ka lang. Kahit nga ikaw, nung high school ka meron kang crisis eh. Hindi mo ba alam, ako ba ay binata na? O bata pa? Kasi nagbabago yung aking ano ba itong tumutubong ito? Ano ba to? Ano yun? Bakit? Kasi nga, stage po yun, mga kapatid. Now, kung uunahan mo, mga kapatid, yung curiosity ng bata, tapos ang ituturo mo na kagad sa kanya, may chance. Ano nangyayari? Nilalason po natin yung isip nung bata. Hindi po siya nakakapag-explore. Hayaan mo lang siya. Kasi nilikha ni Lord yan na ganyan. Ano po? At bigla, pagka lumalaki na yan, alinyada na yan. Bibili na yan, kapatid, ng pantalon. Dahil alam niya, siya ay lalaki. Bibili na po yan ng bestida. Magpapaalam na sa'yo, sabi mo, magpapaparlor ako sa Caris. Bakit? Kasi gusto niya magpakulay ng buhok. Kasi girl siya. Amen, mga kapatid? Sabi mo sa katabi mo, huwag mong unahan.
Wag po nating unahan. Kaya nangyayari mga kapatid, ina-approve po natin sa iba. These people na isinantabi po ang Diyos, encourage one another in their sins. Habang sama-sama po silang bumubulusok tungo sa kamatayan sa impyerno. Naulitin ko po, ang impyerno ay hindi nilalang ng Diyos para sa tao. Nilalang ng Diyos ang impyerno para sa dyablo. Kaya lang kung ang tao po ay magpapatuloy na nagpapasakop sa dyablo, kasama siya doon. At kung hindi siya sasampalataya kay Kristo. What are the reasons mga kapatid kung bakit meron pong wrath of God? Letter A, man's rebellion toward God. Letter B, man's revelation of God. Kaya po may puot ang Diyos ay sapagkat ang Diyos naman kasi ay nagpakilala na sa tao. Ang sabi po doon sa verse 19 to 20, since what may be known about God is plain to them. Kung ano pwede mo matutunan tungkol sa Diyos, it is plain to see. Pero kung ayaw mong i-acknowledge, you are going to receive the wrath of God. Nagpapakilala na ang Diyos sa iyo. Plain na plain. For since the creation of the world, sabi doon, God's invisible qualities, what? His eternal power and divine nature have been clearly seen. Being understood from what has been made. Makikilala mo ang Diyos from what has been made. Sa mga nalikha na, so that people are without excuse. Sabi mo sa katabi mo, you are without excuse. And what is the truth that man suppresses, mga kapatid? It is the very revelation of God Himself. Tingnan nga po natin mga kapatid, saan ba makikita yung revelation ni God? What is, number one, the place of God's revelation? Nasaan ba ang lugar na yan mga kapatid ng papapakilala ng Diyos? Sabi doon, God has made it plain to them. Ibig sabihin, nasa puso po natin mga kapatid, nasa isip natin na may Diyos. Kahit na wala nagturo sa tao, no, alam mo sa kaibuturan ng puso mo, sa isip mo kapatid, mayroong Diyos. The place of God's revelation is your very heart. Your very mind. Pangalawa, the power of God's revelation. Kitang-kita po natin mga kapatid, ang pagpapakilala sa atin ng Diyos, malawak po ang sakop ng power ng kanyang revelation. Nakapaligid po ito sa atin. Isipin po natin mga kapatid, ang isang maliit na buto, isang maliit na binhi, nilagay mo sa ilalim ng lupa, diniligan mo, naghintay ka, you became patient, tapos naging puno po siya, yung puno tumubo. Paano nagkaganon? From a small seed ay nagkaroon ng malaking puno. Hitik na bunga. Bakit yung mga ibon, mga kapatid, kayang mag-navigate kung saan sila pupunta, gamit lang po ang mga bituin. Pupunta ako sa Alangilan mamayang gabi, sabi nung isang ibon. Titignan ko yung bituin. Yun yung pwesto, no. Okay, dito. Bakit? Bakit kaya ng ibon yun, mga kapatid? Alam po ba natin, mga kapatid, na marami na hong scientists ang naniniwala na this massive universe ay hindi po na-create ng evolution. Hindi po ito na-create ng Big Bang. Ito po ay na-create, mga kapatid, ng Diyos. Marami na po silang nagbabago ng isip. Na ang Earth na ito, which is 25,000 miles in circumference, yung bilog po niya, tumitimbang ng 6 sextillion metric tons. Alam po ba natin 6 sextillion metric tons? 6 followed by 21 zeros. Ganong kabigat po ang Earth, and yet, lumulutang. Galing, no? Tapos itong Earth na ito, mga kapatid, no, na tumitimbang ng 6 sextillion metric tons, spinning at 1,040 miles per hour at the equator. Ganon siya kabilis umikot. Pero ba't hindi ka nahuhulog? Dahil lumikha rin si God ng gravity. May gravity. Kaya kahit ang bilis-bilis umikot ng mundo, you stay in your place. Why? There is a Creator. That there are 10 million species of insects in the world. Akala natin ang insect lang, yung gagamba, yung langgam, yung nakikita natin. Pag nagbilang tayo ng insect dito, baka mabilang lang natin 10. 10 million pala.
Ganoon ka-creative, ganoon katindi ang imagination ng Diyos na kaya niya mag-create ng 10 million species. Hindi 10 million in number species, uri. Great is our God. Ganoon kadakila ang Diyos. Kaya po, sa kaibuturan ng puso natin, alam natin, may Diyos. Dahil kung may building, may builder. Amen mga kapatid? Kung may painting, may painter. 200 years na mga kapatid ang lumipas, patay na po yung painter. Pero dahil nakita mo yung painting niya, alam mong may painter. Kung may sculpture, may sculptor. Kung may creation, may creator. Palakpakan nga po natin ang creator natin. That is the power of God's revelation. Nagpapakilala siya sa atin, ayaw mo? Mararath of God ka. Kung nagpapakilala na siya sa atin. Number 3, the purpose of God's revelation. Ang layunin po ng pagpapakilala ng Diyos ay para ang tao magdesisyon siya na sumamba sa Kanya. Kaya siya nagpapakilala. Para tayo po ay maglingkod sa Kanya. So what are the reasons, mga kapatid, kung bakit mayroong wrath of God? Letter A, man's rebellion toward God. Letter B, man's revelation of God. Sabi ko may 4 na reasons. Letter C, man's rejection of God. Ano sabi sa verse 21, mga kapatid? Even though they knew God, they neither glorified Him as God, nor gave thanks to Him. But their thinking became futile and their foolish hearts were darkened. Ang rejection po ng tao sa Diyos is number 1, reckless choice. Pag sinabi ho natin reckless, walang pakundangan, parang hindi nag-isip. Nireject mo kagad ang Diyos, hindi ka nag-isip, napaka-reckless mo naman. Isang pagpili na walang pakundangan. At ayon sa ating verse, ipinakita po ng tao ang kanyang reckless choice sa pag-reject niya sa Diyos in 2 ways. Letter A, they gave God no glory. Hindi po sila nagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Sabi po doon, they neither glorified Him as God. Bakit? Kasi ang gusto nilang mag-glorify yung sarili nila. Pag hindi ka nagbibigay ng papuri sa Diyos, sino napupuri? Sino napupuri, kapatid? Di ikaw. Hoy, congratulations graduate ka. Ang tali-talino mo talaga. Ano sabi mo? Amen. Matalino talaga ako. Sino napuri? Si God o ikaw? Ikaw. Ang ganda-ganda mo naman. Ang cute-cute mo naman. Amen. Dati na. Sino napapurihan, kapatid? Di ikaw. Di ikaw na. Ano? Ikaw na. Ikaw na yung matalino. Ikaw na yung magaling. Yun po yung mga kapatid. They gave God no glory, sabi doon. Because God deserves yung first place, pero ayaw po nila. Gusto na, hindi, akong first place sa puso ko. Sa akin iikot ang mundong ito. Sa akin iikot ang mga pagkakataong ito. Hindi sa Diyos. Yun. Pangalawa, mga kapatid, bakit reckless choice yung kanilang na-reject si God? Because letter B, they gave God no gratitude. Hindi po sila nagpapasalamat sa Diyos. Sabi doon, nor gave thanks to Him, ang dugtong ng ating verse. Ang makasalanan, hindi po nagbabalik papuri sa Diyos, hindi siya nagpapasalamat, kaya nire-reject po niya ang Diyos. Ang rejection po ng tao sa Diyos, mga kapatid, is a reckless choice, at mayroon po ito, mga kapatid, number 2, the resulting condition. Dahil ikaw, pinili mo na si God, na huwag siyang kilalanin, ano resulta, mga kapatid? Because they rejected the Lord. They rejected this truth. Nagkaroon po sila ng kahabag-habag na pamumuhay. Nagkaroon po sila, mga kapatid, ng isang buhay na hindi ganap at kasiyasiya. Letter A, anong klaseng buhay? They have a hollow life. Ano po yung hollow life? Isang buhay, mga kapatid, na walang laman. Ang sabi po ng ating verse, their thinking became futile. Namumuhay po sila para sa sarili nila, pero lumalabas na nag-aaksaya lang po sila ng panahon, kaya pag natapos na po ang buhay nila sa mundong ito, lalabas na ang conclusion is walang saysay yung naging buhay nila.
Anong gusto mo kapatid? Yumaman ka sa mundong ito, pero pagkatapos ng buhay mo, dahil hindi mo sinampalatayanan si Kristo, na natili kang isang makasalanan, ang punta mo pala, hindi naman pala sa langit, ang punta mo ay sa impyerno. Hollow life. Sayang naman. Napasyalan mo na ang lahat ng dapat pasyalan. Nakain mo na ang lahat ng dapat mo makain. Naranasan mo na ang lahat ng sinasabi ng sanlibutan ito na masarap. And yet, hindi ka sumampalataya kay Kristo. Hollow life. Samantalang sabi ni Jesus, I will give them abundant life. Yun ang ino-offer ni Lord. Sinampalatayanan mo na ba si Kristo? Sampalatayanan po natin para maligtas po tayo sa having a hollow life. You see, may pangalawa po silang buhay mga kapatid because of the resulting condition. They have a horrible life. A horrible life. Ang sabi ng ating verse, their foolish hearts were darkened. Ang hindi po maunawaan ng mga makasalanang tao is that the only alternative to light is darkness. Kung ayaw mo sa light, nasaan ka? Oh, the darkness. Huwag na tayo lumayo sa kwarto mo. No? Kung ayaw mo buksan yung ilaw at magliwanag, oh, di madilim. Kung ayaw mo naman ng dilim, buksan mo yung ilaw. Ganun lang po kasimple mga kapatid. Sino po ba ang ilaw? Si Jesus. Kung gusto mo kay Jesus, adi wala ka na sa dilim. Inililigtas ka ni Lord sa dilim. Pero kung gusto mo ng buhay na ito mga kapatid, di manatili ka sa dilim dahil ayaw mo ng liwanag. And that would be a horrible life. Alam na po natin mga kapatid kung ano pang klaseng horrible life tayo pinagpupulot ni Lord. Amen? Bawat isa po sa atin makakapagkwento kung anong klaseng horrible life and hollow life meron po tayo. Balikan po natin yung tanong, bakit po, ano po yung reasons kung bakit may wrath of God? Letter A, man's rebellion toward God. Letter B, man's revelation of God. Letter C, man's rejection of God. And lastly, man's reaction to God. Sabi sa verses 22 to 23, although they claim to be wise, they became fools and exchanged the glory of the immortal God for images to look like a mortal human being and birds and animals and reptiles. Ano reaction mga kapatid ng makasalanang tao sa Diyos? Number one, he reacts in foolish regression. He reacts in foolish regression. Po? Sabi ng ating verse, they became, fools. Ano Tagalog ng fool, mga kapatid? Mangmang. Kapag ang isang tao ay ayaw sa Diyos at ipinipikit po niya yung mga mata niya sa katotohanan tungkol sa Diyos, ito po ay pamumuhay ng paurong. Paurong. Kaya kita niyo po, binanggit po doon sa verse, mga kapatid, ang sinasamba niya ay human images. Tapos nabanggit pa birds and reptiles. Paatras. Baliktad po ito mga kapatid sa ipinagmamayabang ng tao na evolution. Naniniwala ako sa evolution. Ano yung evolution? Bago ka naging tao, nagsimula ka muna sa one-celled amoeba. Tapos yung one-celled amoeba na yon medyo nag-evolve. Nagkaroon ng paa. Lumangoy. Tapos pagkatapos lumangoy, nakarating sa pampang. Nagkaroon pa ulit ng paa. Nagkaroon ng buntot. Tapos, pagkataas ng buntot, ayun na, humuni-huni ng Kaya ngayon, maniniwala yung mga tao na ang tao daw ay galing sa unggoy. Tanong mo sa katabi mo, payag ka? Now, may taong mukhang unggoy, pero hindi ako papayag, kapatid, na ang tao galing sa unggoy. Now, ito po, simple-simple lang. Kung ang tao po galing sa unggoy, sana wala nang unggoy ngayon. Naisip ba natin yan? Kung ang tao galing sa unggoy, di sana lahat ng unggoy naging tao na. Pero bakit may unggoy pa rin? Kaya sabihin, ayan, dyan lang nagsimula yung simple, tapos naging complicated na, tapos naging tao na, tapos mamaya-maya yung tao magpipost sa Facebook, it's complicated. Yung po yung evolution. Pero baliktad. Pag ayaw mo pala sa Diyos, pabaliktad ka.
Mula sa tunay na Diyos, bababa ka ngayon, magre-regress ka, bababa ka sa pagsamba sa tao. Human images. Bababa ang sinasamba mo na, reptiles. Ayun sabi sa verse. Ang sinasamba mo na, ibon. Papa-devolve. You are not, mga kapatid, it is not an upward na path. It is a downward regression. Kaya magpasalamat po tayo na kilala natin ang tunay na Diyos. Palakpakan po natin si Lord. May pangalawa mga kapatid, he not only reacts in foolish regression, he reacts in false religion. Matatapos na po tayo. Nakakatawa po ito mga kapatid, kasi sabi ng ating verse, they exchange the glory of the immortal God for images made to look like mortal human beings and birds and animals and reptiles. Pabaliktad mga kapatid. So, the point of life is now without God, nakakalungkot. It is a hollow life. Gusto niyo po ba yun mga kapatid? Isang buhay na walang kabuluhan, isang buhay na walang kahulugan. It is not only a hollow life, it is a horrible life. Isang pangit na uri ng pamumuhay. In summary, the wrath of God exists because letter A, of man's rebellion toward God. Letter B, man's revelation of God. Letter C, man's rejection of God. Letter D, man's reaction to God. Dito po tayo niligtas ng Diyos. Kung narito ka ngayon kapatid at nandyan ka sa apat na yan, at kung hindi ka sasampalataya kay Kristo, aanihin mo ang wrath of God. I am sorry. Pero para sa pinag-aralan natin ito, tapos magpapatuloy ka rin lang naman pala na aanin ng wrath of God. May choice ka ngayon. May choice ka ngayon, kaibigan, na nanonood sa YouTube, nanonood sa Facebook. Ang take-away po natin ay ito. For God did not appoint us to wrath. Ganda, no? Hindi ka pinagplanuhan ng Diyos na umani ng puot niya. But to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. You have a choice now. Gusto mo ng wrath of God o gusto mo ng salvation? Salvation. Madali lang pumaligtas mga kapatid. Sampalatayanan po natin si Kristo. Tayo po'y manalangin. Kung hindi ka paligtas, nais kitang samahan sa isang maikling panalangin ng tanggap pong lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba, habang patuloy na itinatanim mo mga katotohanan ito sa aming mga puso. In Jesus' name we pray. Amen. Ihanda po natin ating mga puso. Magpipira-piraso po tayo ng tinapay. Jesus, my King, forevermore His praises I sing. In every trial, He leads the way. With Jesus, there's a brighter day.